Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang tayo ng reaction dito. Kaya ano ho to eh. Magaling din. I'm this vlog. Meron ho siyang 129,000 subscriber. Ang dami At ito itong vlog na to, one day ago lang po ito, no? 90,000 views. Pamagat pa lang naman talaga talagang makakaano ka na. Manunood ka na. Hindi ako sa ganito Pero magbibigay tayo ng komento, no? Mga reaksyon dito. Kasi ang kanyang thumbnail, biglaan, Duterte, dadalhin na sa pagamutan. Natuklasan, malakas na ang tama. Ibig sabihin, may tililing na, di ba? Pakinggan natin siya. 14 minutes ito, pero hindi natin tatapusin. Kasi magkukulag pa tayo, tsaka marami pa tayong itatapik. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Naku, matindi, mainit mga kaibigan. Dahil ito, malakas na ang tama. Kailangan ng ipagamot itong dating Pangulo Duterte. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko na po kayo. Hindi nga ako nagpe-fake news to Oo. At ako'y naniniwala sa'yo. Dahil para sa akin, matagal nang may tama yan. Hindi ngayon lang yan, hindi lang bago. Sipak niya natin. Iyan po ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Malaki na nga yan, 129,000 ka na nga Ako, 22,000 lang diba? Pero susubscribe kita. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sige. Kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po natin maunawaan. Eto na, mga kaibigan, at magbabase po tayo. Dito sa nga po'y bigyan po natin ng kaunting public opinion punto de vista. Babasahin at ipapakita ko po sa inyo ang isang post ng dating senador. At bago natin basahin yan, huwag kayong aalis dahil ito importante, mahalaga. Dahil kailangan na ang tulong nitong si Duterte dahil di umano ito ay malakas na ang tama. Diyos mio. Matagal nang malakas ang tama niyan. Ikaw naman. Walang kagulat-gulat dyan. Tataka lang ako bakit mas malakas ang tama ng mga naniwala dyan. Mahabagin. Kaya tayo po naman ay concern lang. Hindi lang po ako. Bago natin basahin dito sa ating pagbabatayan, ay tayo po ay concern lang. Sapagkat dito sa post na ito ay nakasaad na malakas na ang tama ni Duterte na kailangan na itong siyempre pag malakas ang tama mo ay gagawa mo ng paraan. Kapag malakas ang tama ay marami ito ang meaning nito. Malakas ang amats. Saan ka pa malakas ang amats? Yan ba nga pagiging malakas ang tama mo? Dating Pangulong Digong ay sa pamamagitan ng iyong katandaan. So, mayroon pong mga hakbang dyan kung dapat pagdalang ka at ipagamot kung dala ng katandaan. Yan bang paglakas ng tama mo? Dating Presidente Digong ay dala ng pintanet, ay may kaukulang lugar din po dapat pagdalang ka diyan. Yan bang lakas ng tama mo? Ay nakainom ka o mayang Uber ka o lasing, ay dapat may lugar din tama na pagdalhan diyan. Diyos mio, mapagin. Pero mga kandes, hindi naman po lingid sa inyong kalamang na ito ay marami ang nagalit. Marami din na nagbigay ng kanilang komento, punto de vista tungkol dito sa isyo ugali ngayon na pinapakita
ng dating Pangulong Duterte na malakas na po ang tama. Marami po ang nadismaya na napakarami na dapat pagtuunan ng pansin sa ating bansang Pilipinas, ekonomiya, lalo tigit ikaw ay... Tama na. Ako sa akin mga boss. Noon pang nangangampanya to, talagang nagulat na ako rito. Oo, hindi. Matagal na ako na sa mga ganyan. Lalo yung mga mag-i-spitso ng mga nangangampanya. Diba? Maganda ho ang salita. Pero ito, iba. Iba magsalita ito. Oo. Yung mag-jet ski ako. Pupunta ako sa patay na nila ako. Kung ano pagsasabi nito, ako may tama ito. Meron pa siyang I tell you people, don't vote for me. It's gonna be bloody. Hindi ko makalimutan yun. Kikita ang purinarya. Ubusin ko lahat ang mga addict, sabi niya. Inobserbahan ko ako talagang matindi to. Oo. Yun na, lalo na nung minura na yung Panginoon. Who is this stupid God? Ala na to. At naniniwala siya kay Kimulog. Oo. Na ayun ay appointed son, yun ang kanyang spiritual advisor. Wala na ka. Doon pa lang, alam ko na, malakas na talaga tama eh. Oh. Di ba? Pag nagkukwento, kung ano kinikwento, di ba? Oh. Pati yun nga, nung nasa YMCA siya, estudyante raw siya, oh. Kinukwento niya, mahaba yung kanyang et-et, oh. Kung ano kinikwento niya, sa harap ng maraming tawa, presidente ho yan, ha? Oo. Tawa-tawa naman yung mga nakikinig, no. Aminado rin siya na siya bobo. Dahil puro 75 daw siya, tinuturo niya sila tugade. Yan mga classmate ko yan, matatalino yan, bright mga yan. Pero under sila sa akin kasi ako ngayon ang presidente. Tawa na naman sila. Oo. Sa totoo, wala akong nagustuhan in-speech nito eh. Sa totoo lang. Mga dakdak niya, puro mga putang niyo, mga kung ano, magdaldal ng ganun, Wala akong ganun. Maski sa barangay na ha, yung mga kandidatong kapitan, mga ganyan, wala akong ganyan magsalita. Wala pong ganyan. Makinig kayo, wala. Namumukod tangi ho ito eh. Ito si Digong, na ganyan magngangak-ngak. Sa buong mundo na. Only in the Philippines to eh. Ewan ko sila Idi Amin kung ganito magsalita. Si Saddam Hussein kung ganito magsalita. Kasi hindi ka naiintindihan magdadadakdak nun. Pero ito, wala talaga. Malaki ho talaga diferensya. Pero etong ito mga boss. Bakit ngayon lang dadalhin sa pagamutan? Di ba? Nandiyan na, malapit na yung ICC. Pwede kayang gawin depensa yun? Nito? Baka ito na naiisip. Kasi, alam nyo, sa ganitong klaseng sitwasyon, kung ano-ano na ho naiisip nito eh. Di ba? Sabi niya, may manod tayong presidenteng adik. Ganito. Namaya sabi niya, wala akong sinasabing ganun. Sandali lang yun. Wala pa yatang isang buwan lumipas eh. Kasasabi lang niya. Putang, minura niya pa, di ba? Sa harap ni Amy Marcos. Tapos ngayon, sabi niya, wala akong sinasabing ganyan, maski patayin ako ni Bongbong na 1,000 beses. Matanda na ako, kawawa na ako. Alam niyo mga boss, yan ang pag nasusukol, talagang lahat eh. Papasok sa tuktok nito eh. Kung paano siya, anong gagawin niya para makalma niya si Bongbong na wag siyang ibigay. Ginulpi-digulat niya. Pati yung mga anak niya, hindi lang siya. Di ba? Yan Yan po isa. Si Kibulog. Yan. Naglalabasan na yung mga kanyang mga angels niya. Na kung ano-ano na pinagsasabi, mahal naming pastor, ganito.
Isa lang naman ang tanong dyan sa mga gunggong na yan eh. Naniniwala ba kayo na yan nga appointed son? Kundi kayo isang damukal kayo mga tanga eh. Ewan ko. May ano ang magiging topic ko sa Semana Santa tungkol po dyan sa mga rehil-rehilyo na yan, no? Oo, lalahatin ko po yan. Oo. Pati ano na, Katoliko, lahat na. Yan o aking magiging topic. Oo. Tungkol ho dyan sa mga rehilyo na yan. At tungkol ho nga pa, yan sabing langit. Oo. Kung paano, aakyat nga sa langit. Ha? Yan ho ang ano, magiging topic ko. Oo, sa mahal na araw. Balik ko tayo rito. Ha? Maski ito si Kibulog na to, baliw din ho yan. Sino? Same feather flocks together. Baka. Baliw talaga. Oh. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, sabi nga rin ni Las Cañas na front lang yan ni Digong. Kaya paulit-ulit, hindi. Pwede ka ba makaporma sa Davao? Yayaman ka sa Davao, nanloloko ka ng tao, yayaman ka na ikaw appointed son, mapapaniwala mo si Digong na appointed son. Gulang yan. Oh, ba? Si Amy naman, oh. Tulungan tayo. Ewan ko sa inyo. Ewan ko pa ulit-ulit ako mga boss, ha? Si Amy, kung hindi kay Amy, hindi naging presidente si Digong. Paulit-ulit. Kasi nung tumakbo si Digong pagkapangulo, hindi naman siya malakas sa survey. Wala nga eh. Malayo. O, tapos lumakas na lumakas. Bakit? Dinala ng Ilocano si Digong. Sana to makarating sa iyo to, Amy Marcos. Para hindi mo sinasabi, parang tinatanaw yung utang na loob na nailibing niyo yung si Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Kung hindi ka tumulong kay Digong, baka hindi yan nanalo. O, sinasabi naman ni Digong eh. Si Amy Marcos tumulong sa akin, pati binigay na pera, 30 million ika eh. Yung daming nanonood noon, sinabi oh. Tinulungan ako niyan, oh. Tapos kinlos up pa si Amy Marcos, oh. Kaya nagpapasalamat ako diyan. Oh. Nagpasalamat kay Amy, si Digong, oh, na tinulungan siya. Oh. Eh gaano karaming Ilocano na tumulong diyan? Ilan lang naman ang lamang niyan, hindi naman landslide si Duterte nung nanalo yan eh. Hindi naman siya landslide, di ba? Oh. Di ba? Kaya kung hindi siya tinulungan ni Amy, baka hindi siya nanalo. Kasi wala naman siyang ano eh. Ano bang ano niya? Wala naman eh. Wala naman siyang naipakitang nagawa na eh. Para tumakbo kang Pangulo, mayor nga lang siya eh. Oh. Tapos, yun nga, nag-late filing of candidacy pa. Substitute candidate. Oh, ngayon nga, di ba paulit-ulit, pinabayaan naman itong administrasyon ni Pinoy na makatakbo siya, maski na alanganin eh. Oh, substitute candidate ka, majority bet si pinapalitan mo na umatras. Oh, dapat sabi nga ni Atty. Enzo, doon pa lang disqualify na yan eh, pero pinabayaan tumakbo. Knowing na mas patok si Rojas kung mas maraming kandidato. Para sa akin malamang yun ang nasa isip nila, kaya pinabayaan lang tumakbo to. Hindi nila alam na may panalo. At nga di mananalo, sinuportahan ng Ilocano. Oh. Paulit-ulit ako. Ang kandidatong dinala ni Digong nung tumakbo siyang Pangulo, unang takbo niyang Pangulo, nung tumakbo siyang Pangulo, ako na, si Cayetano. Amy Marcos, si Cayetano ang dinala niyan. Nag-speech pa yan. I tell you people, huwag niyo ako botosan. Kung hindi niyo botosan si Cayetano, siya ang gusto kong kasama sa Malacanang. Oh. Pero si Bongbong, kayo, ang dinala ninyo, hindi si Miriam Defensor. Ang dinala ninyo, ang tinulungan mo, Amy, si Digong. Oh, hindi si Defensor. Ang presidente ni Bongbong no, si Defensor eh. Oh. Kaya ang sinuportahan ng mga Duterte noon, si Cayetano, hindi si Bongbong Marcos. Simpleng-simple naman yan, Amy Marcos. Bakit parang hindi mo ba alam yun? Ikaw nga tumulong dyan eh. Oh.
gaano karami Ilocano. O, diyan mo na makikita ilan ang boto ni Bongbong nung natalo siya sa pagka-pangalawang pangulo kay VP Leni. O, 2 million yata ang lamang ni VP Leni sa kanya, di ba? Do, di 12 million ang boto ni Bongbong. O, yung boto ni Bongbong, siguro, yun ang binoto sa Duterte. Karamihan sa boto ni Bongbong napunta kay Duterte. Dahil dinala ni Amy Marcos. O, di ba? Ganun lang kasimple naman eh, hindi naman mahirap. Pero yung Duterte, walang napuntang boto ni Duterte kay Bongbong. Kasi ang dinala ni Duterte, si Cayetano. Simpleng-simple yan eh, Amy Marcos naman. Paulit-ulit na ako dyan, yan ang nangyari nung nanalo yan si Digong, sinuportahan mo. At pinasalamatan ka naman ni Digong. Bukod sa suporta, may 30 million pa. Oh, kaya naman, siyempre, bilang pagtanaw ng utang, at saka pa ulit-ulit naman si Digong sa question and answer, kung ipalilibing si Marcos. Oo, ang sagot ni Digong. Pag ako nanalo, palibing ko yan. Oo. Pero yung mga iba, hindi ganun nasagot. Kaya yun nga, nakakuha ni Digong yung boto ng mga loyalista ni Marcos. Ganun lang kasimple yun. O, dito ako nawindang mga boss sa peto, oo. Bawat 2 Pilipino ang kontento sa performance ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batayan sa Tangere Survey na isinagawa noong Pebrero sa 2,000 respondents sa may edad 18 pataas, kung saan nakakuha ng 50... Ano raw? Anong survey to? Tangaire? Tangaire ba? Ang dinig ko, Tangaire. Ano ba? Tangaire ba o tangerine o ano? Mahina ako kasi tenga ko. Tangaire survey firm ba to? 54% satisfaction rating ang PBBM cabinet sa kabuuan. Mas mababa ito ng ilang puntos sa trust ratings noong buwan ng Enero. Sa nasabing survey, 17% sa mga respondents ang nagsabing very satisfied. 37% ang nagsabi naman ng somewhat satisfied, habang 26% ang somewhat dissatisfied. 15% ang very dissatisfied at 5% ang undecided o walang masabi kung kontento sila o hindi. Samantala, nanguna naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa lahat ng cabinet secretaries na pinagkakatiwalaan sa Tumatayo ho balahibo ko rito sa naging resulta nitong survey nitong Tangaire. Lalim ng PBBM administration, nakakuha si VP Sara ng 65% trust rating. Katulad yan na nakuha niya noong buwan ng Enero na 65%. Pangalawa, si DILG Secretary Benjamin Abalos na may 58%. Pangatlo, si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 55%. Pang-apat, si Defense Secretary Gilberto Teodoro na may 52%. At panglima, si Finance Secretary Ralph Recto na may 50% trust ratings. Dapat ginawa mo ng 99% yung trust rating ni Sara Duterte. Hoy, mga boss, yung basketballista, huwag natin pag-usapan niya, bahala siya sa buhay niya, di ba? Survey yan, mga boss. Ano sasabi niyo dyan? Ako ngayon ko lang narinig yan Tangaire na survey na yan, bago yan eh. Dati mga SWS, kung ano-ano, pero yung Tangaire, ngayon ko lang narinig na naman yan, bago, parang bago, nababaguhan ako, kayo ba? Ako, nagabaguhan ako dyan, oo. Sara Duterte, pinakamataas ang trust rating. Lord. Ano yun? Sino kaya sinusurvey nito? Taga Davao. Doon siya nagsusurvey. Hindi kaya? Ang survey dapat, mga boss, ipo-perform yan sa mga universities. Doon. Oo. Puto. Di kaya nakukonsensya itong mga to sa mga pinaglalabas nilang survey. Ay mga boss, magbigay ko kayo ng reaksyon. Ano kaya to?
palusot na naman ni Digong na dadalhin siya sa ospital ng mga baliw, ng psychiatrist o whatsoever, o titignan kung malaki tama, di ba? Pero si Kibuloy, hindi na kailangan, talagang automatic na baliw yun eh. Oh. Automatic para sa akin, automatic may tililing yung si Kibuloy. Oh. Mas si Digong, para sa akin, nung una pa lang talagang malaki na ano nito kako. No? Lito Alcantara, welcome to the club, ha? Sabi niya, ito yung mga comments nyo, kukulab na po tayo. May uka kasi ang utak ni Amy Marcos, parang tanga. Ano nga ba dyan? Lily Chang, shout out. Sabi niya, di ba sinabi ko na si Rox na kulto yung mga Marcos at si Amy hindi siya kasali sa hatian? Huh? Di ba sinabi ko na si Rox na kulto yung mga Marcos at si Amy hindi siya kasali sa hatian ng kayamanan ni Perdi, kaya galit yan sa mga kapatid niya? Hindi ko alam yun. Joel Madrona, shout out, ha? Boss, hindi ako nagagandahan dyan, nasusukap pwede pa, sabi niya. Nelia Maisa, shout out. Takot mawala bang takot mawala ba ang mga boto ng mga followers ni Kibuloy si Rox? Pwede. Pero alam niyo, hindi naman lahat ng itinaas niyan nanalo eh. Si Erap nga, hindi pinunta ni Erap yan eh. Oh. Sabihin, hindi solid yan, nakagaya nung isa, yung iglesia. Di ba? Celia Diasis, welcome to the club. Miss Amy Kibuloy na naman siya. Grabe na siya. Kontra palagi sa administrasyon. Bakit nga ba, Senadora? Kapatid mo yan. Friend Shervin sa Pedaw, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out, ha. Sana okay ka lang, friend. Dolor Garcia, shout out. Bilin na magtangog. Sana busy lang si friend Amy, ha? Pero namimiss ko na yung kwentuhan natin, friend, sa totoo lang. Sabi niya, sabi ni friend Shervin, no? Naku, parang awa mo na, Kibulok. Tigilan mo na ang pagdadrama. Sana lumitaw at humarap ka na. Ha? Humarap ka na lang at sagutin mo na lang lahat ang mga akusasyon sa iyo at nang matahimik na ang mundo. Araw-araw ikaw na lang ang palagi ang pinagpipiestahan. Pinagkakaguluhan. Sino ka ba, pwe? Siya raw, appointed son. Alam mo, istorya ito si Kibaliw, Friend Shervin. Makiat daw siya sa bundok ng Tamayong, yung. At 5 taon daw siya doon sa bundok. Pagbaba niya, nung minakausap na raw siya doon, ay na-point na raw siya. Gago. Ay naku. Rebelina Roland, shout out, ha. Sabi niya, good evening po, tay. Si Manang Amy, hindi ko alam kung bakit siya kumakampi sa mag-BFF na yan. Hindi siya nalulungkot sa mga inaapi at minumuli siya ni Pacquiao. Mas pabor pa siya sa demonyo. Ganun nga, nak. Ewan ko nga dito, Amy nito. Sancho Pancha, de la Brocha, shout out, ha. Ferdinand San Juan, shout out. Sabi niya, good evening po, Karox. Karox, sa pananalita ni Amy, mabuting tao si Gibbs. Sa kanila lang mabuti si Gibbs, pero sa akusasyon laban kay Gibbs, halatang kinakampihan. Kaawa-awa ang mga kabataang nabiktima ni Gibbs dito kay Amy. Dati pa naman siyang leader ng kabataang barangay noon. KBP ba yun? Kabataang barangay.
Pero ngayon, iba na si Amy. Wala nang pagmamalasakit sa mga kabataang humihingi ng hustisya. God bless po. Totoo. Nabasbasan ka rin ba ni Kibuloy, Amy? Ha? David Alin Mendoza, shout out ha. Hello po Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po at sa lahat. Ang masasabi ko lang po kay Amy Lacson Marcos ay gonggong, tapyasin mo kaya yung baba mo. Lupit mo naman David. Ha? Ted, shout out Ted, sabi ni Ted oh. Sa lahat ng nasabi ni Amy, dito tumaas ang dugo ko. At ang sinabi ng babae na nakatikim yata ng night duty kay Kibuloy. Oy, babae ka. Sa akin ka magpa-night duty. Sigurado, pupurihin mo si Senator Risa Ontiveros at mag-iiba ka na rin ang rehilyon. Ganon. Tintibay mo, Ted, ha? User, shout out, ha? Naku po, walang kwentang kapatid yan. Ewan ko kung kapatid ni PBBM yang babaeng super haba. User, oh. Tama ka, boss. Ampon yan si Amy. Ampon ba o nasingitan si Meldy? Lorna Bele, shout out. Si Amy Marcos, nakahawig ni Bingo Lacson, anak ng dating Manila Mayor Lacson, na radio announcer noon na mukhang member ng LGBTQ+. Oh, dati. Ang sarap ba? Kaya hindi ko pwedeng di basahin. Ang dami kong nakukuha dito. Hindi ko alam itong mga iba. Oh, user ulit oh. Miyembro ng kulto yan. Naniniwala sa mga kabulukan ni Kibulok. Di na naawa sa mga biktima, pati ka miyembro naging biktima ni Kibulok. What sa Amy na to? Dapat di na kayo nagsasalita kung ganyan eh. Ba? Gayahin nyo na si Lito Lapid. Hindi pa kayo. Ewan? User ulit to. Mga senador, walang B. Buti pa Senator Risa may B. Brave heart. May bravery. Kahit nag-iisa, tuloy lang ang laban niya. Pati co-chairman ni Senador di rin sumipot. Dapat lahat ng mga lady senator ay sumali sa hearing. Meron silang cowardness. Totoo. Takot sila kay Kibulog, ha? Ingay naman ng motor na yun. User ulit, oh. Si Digong ay may bipolar syndrome, lumalala, at may tililing. May sa demonyo si Duterte at Kibulok. Parehong baliw. Kasali ang mga miyembro. You're right. You're left and the right. Ha? Cornel Martinez, welcome to the club, ha? Mabait siya sa'yo, pero sa iba, cruel siya at rapist yan. Ang idol mo, Babalina. Bago to si Cornel Martinez. Rowena Yanga, shout out, ha? Hanapin na yan, babaeng yan, paimbestigahan. Jane L, shout out, my friend, ha? Sabi niya. Xerox, very puzzling talaga itong si Manang Amy. Noong ipalabas yung Made in Malacanang movie she produced, I was wondering why BBM was portrayed bad in the movie. Tapos ngayon, kapit to ko sa mga dudes. May matinding dahilan sa pamilya Marcos ang mga yan nalihim. Oh, maybe we have a clue being anak sa labas si Amy. Baka di kasama sa mana. Kaya sukdulan ang kapit sa mga dudes. Just my conspiracy theory, Sir Rox. Matagal ng balita yan, friend Jinke. Totoo lang. Jane L. ulit, Sir Rox, maybe kung tama ang theory ko, na di kasama sa mana si Manang Amy, her attitude is to spite her Marcos family. Is to spite her Marcos family. Hala, detective na ako, Sir Rox. At mahusay, ha?
Romeo Jimenez, shout out. Welcome to the club. Malayo talagang may tama sa ulo. Super gaga, amin. Jane L ulit oh. Sabi ni Jane, super tanggol ang mga kampon ng kadiliman kay Kibs. Hindi maganda ugaga mga halimaw sa Senado. May nagpigil ng pirma sa warrant, may igalang daw at wag basusin ang Your Highness Kibs. May manang Aimee na umiikot na ang puwet kung papaano pa ililigtas sa mga kamay ng isang Hontiveros ang kanilang puon. Ang saya-saya, di ba, Sir Rox? Sinabi mo ba? Pero, friend Jane, hindi ka nahihiya itong mga senador na to? Ha? Parang sinasabi nila na talagang kabanal-banalan itong si Pacquiao, no? At hindi nila dapat bastusin at igalang sa Pamura ka talaga. Buwakang Jane L. ito. Sir Rox, totoo nga nabaliktad ng mundo. Sabi ng kampo ng kadiliman na ang kanilang Panginoon na siyang dapat tagapagtanggol ng sanlibutan, siyang ipinagtatanggol ng tao. Nabaliw na ang mga walang iya. Marami to, Jane, Oo. Mga vlogger na nakawala. Oo. At wala silang ginagawa kung hindi lahat ng sinasabi ni Arlene Stone at saka mga testigong lahat yon ang tawag ng mga kampo ni Kibulog, mga bugus. Sila lang ang tama at ang kanilang kabanal-banalang pastor. Antonio Arcangel, welcome to the club, ha. Wala nang direksyon ang pagsagot ni Amy Marcos Duterte. Julito Rubilo, shout out. Brother Rox, Robin Tolentino, Amy, imbes na payuhan umaten si Kibuloy sa Senate at Congress para sagutin ang paratang, bakit si Noynoy Aquino nagkusang umaten sa Senate at Congress hearing? Mahirap ba yan kay Kibuloy? Kaya lumalaki ulo ng bula ang pastor. Totoo. Ay nako. Ana Pelgo, shout out. Brother Eliasisio, shout out, ha. Kibuloy at Digong, parehong duwag, takot sa katotohanan, daming drama sa buhay. Totoo yan, Ana. Sabi nga, di ba sabi mo magje-jetsi ka nung nanalo na si Digonggong, di ba? Ano ka, stupido ba kayo? Ba't kayo naniwala sa akin? Sinisip pa yung mga tanga, di ba? Ay, may maganda bukas na lang po. User ulit, oh. Kaya wag nang iboto sa susunod na eleksyon si Ivy Marcos. Magkapatid lang sa ina, hindi sa ama. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha. Sabi niya, itong talaga si Amy masabi lang. Kunwari, nalulungkot kay Kibuloy. Ang sabihin niya, nalungkot siya pag di niya dinipensa si Kibuloy. Baka di siya makakuha sa side ng kultong relihiyon ng boto, lalo na malapit na ang halalan. Pero ang hula mo nga, Sir Rox, na baka miyembro nga siya ng kulto, parang malabong mangyari, Sir Rox. Mapili si Kibuloy sa magagandang pastoral at miyembro. Ala sa kwalifikasyon ni Kibuloy, tsura ni Amy. Amy, ikot na Amy. Kamakailan lang 3M pinamigay malapit sa lugar namin. At pati mga radio station may mga pagbati siya. Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Sa tingin ko, Sir Rox, hindi si Risa Hontiveros ang kawawa dahil nag-iisang lumalaban sa pag-abuso, gibulok sa nasabing investigasyon, kundi yung mga inutil na mga senador na halatang halata na pinagtatanggol ang mga malalaswang gawa at pananakit
Nikki Bullock. Kapag mga nagsipapanalo pa yan, Sir Rox, kung ikaw magbabago na ng content, ako naman magbabago na ng bisyo na dati nagja-jogging, baka ngayon tumatakbo na lang ako sa hangin ng patiwarik. Stressful ang politika na sa atin, panay sa buwatan at kawatan, at ang mga panindigan nila pera at kapangyarihan. Totoo yan, Reynaldo Gonzales ka. Blind Spot Cruz, welcome to the club. Blind Spot Cruz, sabi niya, bakit pag si Gibbs ay si Gibbs at ibang sekta ang nagsasalita laban sa gobyerno, walang nagko-comment ng separation of church and state? Yun, tanong dun. User ulit, Good day, sir. Lutang mga utak ng mga yan, sabi niya. User ulit, dami user. Inaayaw nga ng Senado. Anong gusto nyo? Iniimbita nga ng Senado. Anong gusto nyo? FBI ang dadampot sa kanya? Bumarap siya. Lalo lang lalala kasi sa ibang bansa, wanted na siya. User ulit. Yan po ba binoto ng taong bayan? Binaboy ng nila ang konstitusyon, pati sampung utos ng Diyos. Binaboy din. Matino ba yan? Anong pinuno niya? Mga baliw nga eh. Sa totoo lang, yun ang nangyari sa atin sa 6 na taon eh. Pinamunuan tayo nitong mga baliw eh. O, di ba? Takang spiritual advisor si Kibulog ng presidente ng Pilipinas. I cannot see any logic in there. Okay na ako dyan. Yet Guevara, shout out. Oy, mahirap magsinungaling kaysa sa totoong nagsasabi. Kasi hindi na kailangan turuan kasi mismo nangyari sa kanya yung layo ng sinasabi mo, girl. Totoo. User ulit. Nobo, Tutol, Tolentino. Parehas tayo. Hindi ko lang binoboto yan. Hilda Linsangan, shout out. Sabi niya, bakit kaya mas kinakampihan ng mga senador na yan si Kibaliw na maraming inapi na kababayan natin, imbis na tulungan si Senador Risa Tiberos na usigin si Kibaliw para makakuha ng hustisya ang mga biktima? O, di ba? Ewan ko kung ano nangyari dyan sa mga senador na yan. Di naiiya, Azucena Ambita, shout out. Malungkot ka dahil di ka na makautang kay Kibuloy, at isa pa, di ka na mananalo sa susunod na halalan. Maski sa Ilocos, di ka gusto ng mga Ilocano, okay? Di ko alam yun, Azucena. Sa Ilocos ka ba? Allen Morales, shout out ha. Christian Seng, Christian Cheng, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga boss. Mirna Regalado, shout out. Allen Morales, Tatay Rox, dapat masaya si Baba Amy dahil nabunyag ang masamang gawain ni Kilibog. Ang daming senador na hindi alam ang tama at mali. Dapat sa lahat ng mamamayan parehas ang batas, walang mahirap, walang mayaman. Siyang tama ka dyan na Azucena Ambita ulit May mga lagay ang mga senado na yan, kaya tamimi. Totoo. Cassandra Daisy, sabi niya, Amy, ikaw ang isa sa dahilan kung bakit padapa ang mga Pilipino, lalo na ang mga batang babae na pinagpaparausan ni Kibuloy. Ang galing talaga ng Amerika. Ni-raid ang mga safe houses at mga simbahan ni rapists. At nabuksan na nila ang mga laman ng computer ng kanyang kulto. Na bullseye na
na si Gibbs ng FBI, kaya marami na silang katibayan against him. Lalamunin lahat ni Amy, Robin, Tolentino, Batogo ang mga pagbaliwala nila sa mga biktima. Mga frozen asset niya dapat paghati-hatian ng mga biktima at mga member ng kingdom. Ang problema, Cassandra, kung may nakapangalan nga sa kanyang totoo. Kung hindi mo alam. Kita mo yung SMMI, hindi raw kanya. Sa samantalang, pati yung post na nakaganon, siya yun eh. Daniel Lisa Beron, welcome to the club, Daniel. Sabi niya, hindi na mananalo, Senadora, pabor sa rapist. Ano ba yan? Yan. Daniel ulit, lutang talaga yan. Yun nga eh. Hinobebo Nabalta, shout out. Baliw din yan, sabi ni Hinobebo Nabalta. Hinobebo Nabalta ulit. Baka nabigyan ni Dutay ng fentanyl. Henry Milad, welcome to the club. Lutang, sabi niya. Hinobebo ulit, Kingdom of Ogag. Michael Santos, shout out, Xerox, sabi niya, yung mga senador kasi na yan ay nanalo dahil sa pandaraya ni demonyo, kaya ginagawa nila lahat ng pagtatanggol sa mga kasalanan nila ni Gibbs. Kasamahan nilang si Kibulok. Moika Buras, shout out. May saltik din niyang si Babalina. Bumblebee, shout out. Si Baba ba si IM? Misael Nak, shout out, sabi niya, ang daming baliw. Estrella, Estrelita Heroes, shout out, sabi niya. Nananaig na, naaning na rin si Amy. Nahawa na kay Digong. Ganun nga. Glenn Hill Enson, welcome to the club. Dapat sundin ng mga kawatan. Bergie Pukos Hima, welcome to the club. Bergie Pukos Hima, tawa-tawa siya. Di yan kapatid na tunay, sabi niya. Friend Shervin sa peda ulit, sabi niya. Xerox, ang puso mo. Huwag masyadong high blood at baka si Miss Babalina lalong magmukhang Babalina. It's so obvious po, Xerox, itong mga kampon at kumakampi kay Kibulok sa mga mga wala sa hulog at malulupit po ang sayad sa utak. Talagang totoo yan. Ano po ba meron si Kibulok? Puro karapatan ni Kibulok lang po ang ipinagtatanggol nila. Siya ay isang babae din. Mahaba nga lang ang baba. No? Nako, siya rin. Baka sa sobrang pagkampi niya dito kay Ingkong Kibulok, sumayad gang lupa ang kanyang baba, kinam. Kahit kailan buwisi talaga itong si Madam Babalina. Dapat sa'yo, chinilasin ka sa baba mo at nang matauhan ka. Lumayas-layas ka nga dyan at ako talagang masusuka sa'yo, buwisit. Ako sa inaasahan itong si Madam Baba at nanalo pa ito sa susunod Xerox, talagang
babuyan na ang labanan. Totoo. Wala na po talagang pag-asa si Juan de la Cruz. Totoo yan. Liligaya pa sa earth. Magkakaubusan po ng puno ng kamatis dahil sa dami po namin na gusto na lang magbigti sa puno ng kamatis. Kasi talagang sobrang ayaw na po namin sa earth. Mundo ng mga tulisan, matutulis ang mga baba. Johnny Alacadén, shout out Isa din si Amy na natikman ni Pacquiao kay todo tanggol na lang sa ginagawa ni Amy, natikman ng pera ni Pacquiao. Maraming pera si Amy, kala mo, Johnny. Baka ibang baka ibang tikim naman sinasabi mo, ikaw. Johnny Alacadén ulit Karox, tama sinabi mo, hindi tunay na Marcos yan. Malamang sa alamang ibang hibla ng mukha Iba hulmahan na ginamit dito Allen Tayam nak, shout out Gandang hapon po, Tatay Roque. And sa mga nanonood nito ngayon. Allen Tayam ulit Grabe itong si Amy, parang abogado ni Manyakis na Kibuloy. Malamang malaki ang nakuha na pera niyan ni Amy sa Manyakis na hayop na yan. Anong nangyari sa mga senador? Mga walang kwenta. Mas kinakampihan yung Manyakis na si Kibuloy kaysa sa biktima. Kung anak nyo kaya na gago kayong senador ang biktima ni Manyakis na yan, mga anak nyo kaya ang 11 years old na babae ang biktima niyan, na mga gago kayo na senador. Galit si Allen Tayam. Wala ma-high blood ka nakagawa. Allen Tayam ulit Di yata yan magkapatid, Tatay Roque. Sinasalungat nga ang kapatid niya sa tama na ang desisyon. Talaga. Penny Lanueban. Penny Lanueban. Welcome to the club. Penny. Kakabuisit ang Amy na yan. Liligwa ka na namin sa Senado, tunggak. Sinamba ang mga kampo ng demonyo. Gusto ata ni Amy maayos na parang walang nangyari. Totoo yan, Penny. Ganun lang yun. Kamay na sila ulit. Tapos akap-akap. Sensya na. Ukinawa Japan. Ano ba yan? Ernesto Aquino, shout out. Another example of special treatment, Karok. Sinabi mo ba? Allen Tayam ulit Ito ang masasabi ko sa'yo na babae ka. Si Senador Risa pa talaga ang kinontra mo. Kapal ng mukha mo. Huwag kang magbasa ng Bible. Salungat naman sinasabi mo kay Satanas ang ginagawa mo. Malamang manahan ka na ni Manyakis at gustong-gusto mong ginagahasa ka ng hayop na Kibuloy na yan. Maganda ka. Sana, Bob. Maganda ka. Maganda ka. Sana, bobo ka naman. Sabi niya. Maganda ka sana, bobo ka naman. Ayun. Penny Lanueban nito. Pastor ninyo ang kinakarma. Ano ba kayo? Federico Mandak, shout out sabi niya. Itong si Amy, lutang na, bangag pa, wala siyang pakialam. Kesyo ang minumura, binababoy ang kapatid niya, basta ang habol niya ay boto ng mga DDS at tagasunod ni Kibuloy. Yun lang yun. Ikaw, Amy Duterte, Kibuloy, hindi ka naman nanalo, bistado na ang karakas mo. Ngayon,
Ngayon ng senador ang hayagang nagtatanggol kay Kibuloy. Dadami pa yan. Kaya malabo pa sa tubig ng baha na dadalo si Kibuloy. Maliban na kung si PBBM ang kumilos ng lihim para maaresto siya. Kung hindi talaga siya dadalo. Or the other way around, dahil nagsalita na si PBBM, baka yung ibang senador hindi na kumibo. Pwede. Pero gaya na sabi ko, Federico Mandak, napakadali na solusyon yan, Kibs. Isang bala lang yan. Tapos ang problema mo. May mansyon ka naman sa taas. Sabi mo, di ba? Josephine Stone. Oh, welcome to the club, Josephine Stone. She doesn't know to listen. She doesn't know to listen. I noticed that long time, she always responds away from the question. O, diba? Kaya nga ako, lalayo na sagot nito si Amy. Elizabeth Scare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Wow, talaga itong Amy, wala na sa hulog ang sagot. Halatang takot o nakinabang ng todo ito kay Kibuloy na yan. Grabe kung ipagtanggol niya to. Akala mo bayad. Bakit, Amy? Para makakuha ka ng boto nila? At re-electionist ka pala ng susunod na taon. Kaya todo tanggol ka dyan sa isang son of a God kuno. Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, dapat dito kay Amy na to, tapalan ng tape ang bunganga nito. Wow! At lungkot na lungkot daw siya sa SMMI at dito sa Son of a God. Di ba niya alam na dito siya mas magagalit sa sambayan ng Pilipino dahil sa kaipalan niya. Akala niya makakakuha pa siya ng maraming boto. Hoy, babali ng Amy, gumising ka nga at imulat mo ang iyong mga mata. Sarili mong kapatid, inilalaglag mo ng dahil sa mga yan. Kung nga ba, ano kaya ang alas na hawak niyan kay Amy? Ay, nako. Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, dapat dito kay Amy na to, tapalan ng tape ang bunganga nito. Wow, ha? Lungkot-lungkot daw sa SMI. Nabasa ko to. Elizabeth Iscari ulit to. Yan ang hirap sa bansang ito. Di man lang nag-iisip ang mga bubutante kung sino ang karapat-dapat sa mga posisyon na ito, kagaya sa senador, vice president, president, at mga congressman. Hindi sila nababagay dyan. Pero balay wala ito sa kanila kasi nga basta sikat, kilala, ang pangalan, okay na. Ganyan ang katangahan ng mga bubutante na mga yan. Kaya eto, lubog tayo sa kumunoy. Hay, nako. Ito yan, Elizabeth. User, oh. Sabi niya. Ang ibig sabihin, bayaran ang mga victims para maisaayos na. Bayaran na raw ang mga victim para maisaayos na. Wala nang hearing pa. Yung ex-mayor, maliit ang mga mata. Si Amy, malaki ang mata. Ganun ba? Pero pala sila na hibla ng baba. Alin tayo ulit to. Malamang Tatay Roque, napahiya si Marcos nung pumunta siya sa Australia. May isang babaeng senador doon na nagsalita na hanggang ngayon daw namimihasa ang mga taong umaabuso sa mga bata at kababaihan. Pahiya siya doon. Marami pang mga ganyang darating sa kanya. Erin Barela, shout out. Huwag nang iboto si Amy Marcos sa Senado sa 2025 midterm election. Erin Barela ulit to. Elizabeth Iscari. Ito namang tao ni Kibuloy na babae na yan na kung tawagin si Senator Ontiveros ng virus daw. Hoy, gaga ka. Gaga ka raw. Itong mga tao nga sino mga demonyo ni Kibuloy nagkalat eh. Ikaw ang son of a God. Ikaw at ang son of God mo kuno ang mga virus kundi satanas kayo dito sa mundo. Salot kayo sa bansang ito. Gaga ka. Bakit ka ganyan? Siguro nga pang night duty ka ni Kibuloy. Bakit mo ipinagtatanggol yung demonyong na son of a God? Ikaw ba ang gabi-gabi niyang night duty?
baka na isasama parati ito sa langit, di sabit kasi isang libong beses na siyang nakababat panaog sa langit, di sabit, baka parating kasama ito. Yannick Ordovez, shout out Hindi yata Marcos ito si Super Baba, layo utak. Biro, inakusahan ng sex orgy at drug session yung kapatid mo. Presidente ng Pilipinas, BP. Mahilig sa Dakota, Mola daw parehas pang umbagera din yung boylet niya daw. Oh. Hindi umiimik, di ba? Mukhang kumpirmado yata yan. Yannick Ordovez, Salvacion Manzo, welcome to the club. Okay lang kay Aimee sabihan ng kapatid niya na adik daw na presidente, pero si Kibuloy ipinatawag lang sa Senado para hingan ng paliwanag, ay inaapi na daw agad. Ano kayang pagmamahal na meron ito sa kanyang kapatid? Wala. Marilo Pabianak, shout out Good noon po tayo at sa mga ka-warriors. Ay sus, manang Aimee, ate Aimee, tia Aimee, hindi ko na alam, itatawag ko po sa iyo. Ay, di kita matawag na honorable senator kasi parang horror-rables ang pakiramdam namin sa sinasabi mong lungkot na lungkot ka. Well, the feeling po is mutual. Sobrang nalulungkot talaga kami sa mga pinagsasabi ninyo. Ano po, kaya tayo di siya ano po kaya tayo? Di kaya side effect yan ng vaccine yan sa isip nila? Ako rin po tay, tila lumilinaw din ang isip ko. Di siya pure na dugong Marcos. God bless as po tay at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Pabianak. Hinaro Pagaduan, welcome to the club. Boss, hawa-hawa niya. Librado Ludovico, shout out Yan. Tawa-tawa siya. Sayang na rin ang pinapasahod na sa babalinang yan, Panggulo na rin yan sa Senado. Pambutas ng upuan. Buiset, leche, ayusin mo na lang baba mo. Galit. Librado Ludovico ulit Kung ano ang tanong, dapat diretso ang sagot. Malayo sa talagang kapatid. Malayo ka sa talagang kapatid mo ng mga Marcos. Kamukha ka ng tatay mong si Lacson. Patay tayo dyan. Antonio Andrada, shout out. Dapat ipatawag yan sa Senado. Bulag sa katotohanan. Ayun. Kalat ni Baya, shout out. Mena po, shout out. Miss Akira Milos, shout out my friend. Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos, nak. Miss Akira Milos, may you have a great day. Ingat, sabi ni Kalatni. Kalatni ulit Good evening, Karoke. Bakbakan mo na, Karoke. Ito na nga Totong Gonzales, shout out Good PM po, Serox. Palagay ko, Serox, sumasakay lang siguro sa issue po yang si Alibaba. Para palaging ma-mention ang name niya. Matatauhan yan pag hindi nanalo yan. Halata naman na sinasakyan lahat ang issue. Kamag-anak po yan ni na Babalu at Babalina. Basta pahabaan ng baba, mananalo po yan. At sa mga warriors, huwag natin kalimutan si Kimo, ang pinaka-worst sentensyador sa buong Pilipinas, na ang utak po ay hindi nagagamunggo, gagalamok na lang po. Ewan ko kay Kimo na to. Ramon Valencia, shout out. Bossing, kargado rin yan. Bossing, kargado rin yata yan. Malabnaw rin ang utak. Dapat dyan hindi na binoboto. Panggulo na lang ang papel niya. Totoo. Ramon Valencia ulit
Ha? Mag-iisang oras na po tayo, mga friend. Yan. Bossing, may sayad din yung babae na yan. Hindi yata yan nanonood ng balita. Akalain mo, si Sendo Risa daw ang involved sa Parmali. Nasa abroad ba yan, eng-eng na yan? Parang si Toleng Tonges din ang dating ng at Robin Hood. O nga, mga baliw nga. Pinakawalan nga eh. Karamihan mo yan, mga nikibulog na yan. Mga siguro, nakalaya, nakatakas kaya yan? Oo. Diyos ko. Rodelia Alpilor, shout out. Sabi ko nga eh, baka boss. Yun po ang langit. Ito po ang impyerno. Wala na iba. Ito rin po ang paraiso. Ulit-ulit. Pag marami kang pera dito sa lupa, paraiso ang iyong buhay. Mag-ingat ka lang sa mga demonyo na baka kidnapin ang anak mo o hold upin ka o marami ho eh. Andito ho lahat ang demonyo. Buhay. Karamihan ho, politiko pa eh. Yeah? Rodelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Di na dapat manalo yung babalinan na yan. Mga kababayan, gagad. Di ka dapat manalo. Kainis ka, babalina. Kasawa ka na. Salamat, Sir Rox. Ingat. God bless. God bless, Rodelia. Tumasas Roa. Welcome to the club. Ha? Nakakayak naman makinig kay Aimee, Roque, Panelo, PRRD, Baste, Tolentino, Robin Mariel, Padilla, Kibuloy at sa mga taong umiidolo sa kanila. Parang may mga sarili silang mundo na yung mali ay siyang normal at tama. Yung mga senador na gumagawa ng batas pero hindi yata inirespeto ang batas. At ang batas sa kanila ay si PRRD at Kibuloy. Ang daming ang kapatid ng Sanabagad dyan sa Senado. Kilalanin natin sila, sabi ni Tomasaw. Rodelia Alpilor ulit. Abangan natin sa Marso 5, Sir Rox. Kakapikon talaga mga yan. Wala yan, ako hindi ako maaasang dadal yan. Pero paulit-ulit ako, Kibs. Simple lang yung problema mo. Sambala lang yan. Tignan mo si Reyes ba yun? O, di naman sambala lang. Sa puso niya tinira, tapos na, di ba? Julio Alparo ulit. Julio Alparo. Welcome to the club. Baka nagpentanil na rin yan. Wala na sa hulog ang mga sagot. Buisit ka, babalina. Patay tayo dyan. Erlinda Aquino. Kuya, totoo naman na hindi anak ni Marcos Sr. si Aimee. Kaya ganyan ang ugali niya. Baka naman nakinabang din siya kay Kibulok. Baka. Cleope Lucas. Welcome to the club, Cleope. Siraulo na din si Aimee. Siraulo din si Aimee. Duterte at Kibuloy. Yang inaayunan. Walang kwentang senador. Siguro sa'yo lang mabait si Kibs, Aimee. Pero sa iba, tao hindi. O, diba? Cleope Lucas ulit. Wag nang ibote si Aimee at si Robin at Subiri. Sinabi mo, hindi natin boboto. Sumagot si Lili Chang. Kailanman di ko binoto mga yan. Kilala ko na mga karakas niyan. O, diba? Ako di ko binoto yun. Sayang tinta sa akin yun. Cleope Lucas ulit. Parang tanga lang na sumagot si Aimee. Ako din parang naniniwala na hindi Marcos yan si Aimee. Parang kamukha ng dating mayor. O, diba? Eduardo New. Shout out. Nasira na ulo ni Babalina kay Kibulok. Gibaliw. Eduardo New din. Kayo,
nakakarma, gaga. Galit siya doon sa ano. Eli, shout out Eli. Boss Rox, sabi nga ng mga senador sa Australia, stop human rights abuse. Ang mga senador naman dito sa Pinas, protect human rights abuser. Si Ivy naman, boss, baka pangarap niyang maging night duty ni Pacquiao. User ulit to. Sir, thank you and God bless you always. God bless you, sir. Asusena, alambat ulit to. Wala ngang kibo si Pangulong Marcos, pero di ninyo alam kung ano ang nasa isip at gagawin. Hintayin natin. Sana nga meron, ha. Oy, mission accomplished, mga friend, ha. O sana naging masaya kayo dito sa vlog nito. Magbigay ko kayo ng komento doon sa tungkol kay Digong. At para sa akin, hindi ko kagulat-gulat na yan nung sabi may tama. Tagal na para sa akin may tama yan. Digong. Mas malala nga lang si Kibuloy. Okay, diba? Tsaka po, magbigay din kayo ng komento doon sa survey na nilalabas nitong Tanga-ire, ha? God bless, mga boss. Good night. Dasal. Kapit sa kanya. Yun lang. Wala na pong iba.